Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong opinyon ni Attorney Salvador Panelo na ano raw si VP Sara ay malaking kawalan, no, dito sa administrasyon ni PBBM. Aba, tanong ko nga paano naman naging malaking kawalan ito, 'di ba? Oh, saan pasok? Yung pagbibitiw ni Inday Mm. Sara Duterte bilang miyembro ng kabinete ay isang malaking kawalan sa Administrasyong Marcos. Oh, bakit magaling ba siya? Kapag si VP Inday Sara bilang Secretary of Education, Vice Chair ng NTF-ELCA, ay isa sa ilan lamang ng mga kabineting members na performing, at nababanggit na natin kadalasan dito yung mga performing cabinet members at kasama siya ron. At ang kanyang pagbibitiw ay isang malaking dagok sa kabinete ng Pangulong Ferdinand Marcos at nakapanghihinayang sapagkat napakarami ang kanyang mga isinagawang programa upang ma-improve ang kalidad ng ating edukasyon at ang pagpapasaayos ng mga school buildings. Lahat ng mga problema ay talagang binigay niya ng pansin. Okay. So, yun daw yung mga yun daw yung mga nagawa ni VP Sara, mga nagpaayos. Alam niyo yung mga yun, kung tutuusin, ano yun basic na yun natural lang man talaga na 'di ba, panahon ng mga bagyo, may mga nasira ng kalamidad, natural lang naman na ang gawin ng presidente o ng DepEd secretary ay ipaayos ito. So that's basic. Kumbaga, hindi ito masasabi na tawag dito na life changing, okay? Kumbaga, diyan po sa problema natin sa Department of Education, no. Yung ano pang ginawa niya, yung sa oras, pagpapatanggal ng mga nakadikit sa loob ng classroom para maging maaliwalas, 'di ba? Pero ang pinakaimportante kaysa dito, ang napansin ko lang, ah, way back January, meron na po kasing final warning or let's say warning, na utos ang presidente natin sa DepEd. 'Di ba? That was January. Ang sabi ng presidente, sabi nga sa balita, Marcos orders the DepEd to improve teaching quality after poor PISA ranking. Yung kasing PISA ranking na yan, yung nakaraan niya na from 2018 hanggang 2022, which is maliwanag na sa nakaraan pang administrasyon, talaga namang pumurol. Talagang Diyos ko po, pang top 5 tayo mula sa hulihan. Ang sama ng resulta natin diyan sa PISA na 'yan. Hindi po 'yan na sabihin natin na isang estudyante na nag-represent sa sa bansa natin o sa eskuwelahan niya, hindi ho, maraming mga estudyante 'yan, mga edad 15 anyos ang tawag dito, dumaan sa ganyang klaseng testing. So, talagang collective yung test na 'yan. Hindi masabi na, hindi isa lang naman kasi yung pinili yung pinakamagaling. So, sila ho, ang natuklasan dito kasi, papaano yung future generation natin, 'di ba? So, napakalaki na trabaho kung tutuusin, very, very challenging. Yun ay kung gano'n ang pagtingin mo diyan po sa sa Department of Education. Kasi ang nangyayari, ganito, iniisip po kasi ng marami na 'pag nailagay ka sa Department of Education na at ikaw ay isang politician ay, ah, this is a political career, killer ang Department of Education. Although malaki yung budget, which is prone sa corruption, isa pa ay hindi ka bibida rito, na sabihin natin na katulad ng hawak mo ang Department of National Defense, putragis kung gusto mong makilala, magpasikat, 'di ba?
awayin mo yung mga NPA o kaya naman ah, manghuli kayo ng manghuli. Parang style ni ERAP noon bilang anti organized crimes, gano'n. 'Di ba may task force doon si PAOK TF noon ang kay ERAP, tama? Or katuwang niya ang VACC. So, ang tingin dito ng kampo nila, panira, sinisira ng Marcos administration si Sara. So, parang ang dating naman din is tipong ang kapalit, hindi bibigyan ng magandang performance ang DepEd kasi hindi challenging, eh. Parang gano'n, 'di ba? Kaya sabi ko nga, 'yun ang isang malaking pagkakamali kung baliktad ang kanilang pagtingin, kung yung pananaw ng politiko ang pinaiiral nila. Kasi very, very challenging po ang DepEd. And besides, nung inoffer sa kanya 'yan, although ang original na gusto niya pong hawakan is Department of National Defense. Kaya lang, wala naman tayong makitang ano bang katibayan para masabi na dapat na mapagbigyan siya roon sa DND. Very, very sensitive yung position na 'yan, 'di ba? Tapos kilala rin si Inday at ang kanyang pamilya na maka-China. Oh, so papaano ngayon papaano magiging 'di ba, makakampante ang presidente na ibigay sa kanya. Hindi lang naman po ang presidente ang nag-iisip kung sino-sino yung mga ilalagay sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. And besides, for me wala naman po kasing mandatory sa batas na nagsasabi o sa constitution natin na dapat bigyan ng anumang trabaho ang vice president. Wala ho. Walang nakasaad sa constitution. Kaya nga sabi, walang mandato na specific kung ano ang gagawin ng vice president except sa rule of succession. And therefore, kailangan ang Vice President ay updated sa lahat ng nangyayari sa Office of the President. Therefore, kung merong ibibigay na posisyon dapat sa VP, ay Executive Secretary para laging alam niya kung ano ang mga nangyayari. In case na dumating yung time ng rule of succession, in case na dumating yung time na wala ang presidente rito, siya yung papalit na yung magiging caretaker for a while, 'di ba? So walang matitenga, walang maghihintay na bagay. Kasi alam niya kung ano yung status, talagang kabisado niya, ganoon ang dapat. Now, dito sa hindi naman binaliwala ng pangulo natin kaya nga tumagal siya ng 2 taon at hindi naman po siya pinaalis, 'di ba? Kami ang nagpaalis sa kanya. Kaming mga vloggers ang nag-rally para siya umalis. Dahil hindi po talaga siya competent para diyan sa DepEd at inamin niya din naman, 'di ba? Kaya sabi namin, dahil nagsalita ang pangulo na naniniwala siya kay VP and he keeps VP, sabi namin, well, the president made a mistake. Kung hindi niya nakita ang kakulangan, then kami ang magpapakita sa kanya. At salamat nga naman din sa kanya kay VP, tumalab at eto na, nag-resign, 'di ba? Pero sabi nga inunahan lang ni ni VP Sara pala. Meron siyang inunahan na eto mamaya papakita ko sa inyo. Sabi rito President Ferdinand Marcos Jr. has tasked DepEd to take necessary steps to improve the Philippines ranking in the Program for International Students Assessment o yung PISA. Yan. Kasi nga may problema tayo rito dito po sa comprehension, sa math, sa science. We can read, pero ang problema natin is the comprehension. Diba? Nung unang last year na lumabas yun. Now, the country's performance in PISA from 2018 to 2022 show that more than 75% of 15-year-old students scored below the minimum level of proficiency in mathematics, reading, and science. Sabi nila ni Michael Poa, si Sara alam ko nandun nung meeting pero hindi nagpa-participate kaya lagi yung abogadong si Michael Poa, ito yung spokesperson ng DepEd ang nagsasalita. Well, sabi niya, para sa ating Pangulo, napaka-importante ng ating mga teachers and we agree teaching quality will really improve.
Yan. Sabi nga ng ating Pangulo, he believes around 60% improvement kung mapabuti din natin yung ating teaching quality. So for PBBM, what is a must is the teaching quality. 'Di ba? Kasi kung magpapagawa ka ng maraming mga classroom, okay rin po 'yun. 'Di ba? Kasi magiging malaking tulong 'yan, magiging conducive to learning yung maraming mga bagong eskwelahan, hindi na siksikan ng mga estudyante. But then again, for the president ay, ang sabi nga niya ron, mag-focus na kayo sa quality ng pagtuturo. Anong ginawa naman ni na BP? Yung bang mga parang tipong short term na mga programa, yun ang ginawa nila na meron silang ginawa na seminar para sa mga teachers. Paano ba? Unang-una, hindi naman pagkatapos ng seminar, ano yung mga sumunod? To ensure na naging expert dun yung mga teacher para ma-ensure na yung mga teacher ay talagang magagamit nila ito, 'di ba, sa mga estudyante nila. Oh. Baka parang ang nangyari doon o sige, natuto yung mga teacher. Paano nila ito bababa dun sa mga estudyante, 'di ba? Dapat may mga ganun pang klaseng activity na follow-up para sa mga teachers, ang DepEd, para masiguro na may kalidad ang pagtuturo nila at yung klase ng pagtuturo nila. Kasi depende po yung disiplina, importante yan. Paano mo rin tuturuan yung mga estudyante kung pokpok, kung lasenga, kung bastos, walang mga disiplina, 'di ba? Kahit meron kang magandang, sabihin natin na ituturo, pero hindi mo alam paano mo gagawin, paano mo sisimulan, because first thing you need to attack is the behavior ng estudyante. Na-train ba nila yung mga teachers doon? Yun bang mga libro, yung mga nakasulat ba doon, 'di ba? Um, Akma ba talaga para magkaroon ng creative learning yung mga estudyante? Katulad lang din sa isang, test questionnaire. Ang nakalagay, ano, ano sa English ang tubo, tubo? Pero ang mga choices, sugarcane, ang B, profit, ang C, pipe. Yung gano'n. Sabi ko nga, depende ito sa pagkakaintindi mo, 'di ba? Ano sa English ang tubo? Then pipe. Ano sa English ang tubo? Eh, di sugarcane. Ano sa English ang, tubo? Eh, di profit, 'di ba? Sabi ko tapos meron pang libro dating lumabas, Papaano Magsukat. Yung illustration, 'pag sinundan mo, hindi tutugma, 'di ba? Dapat kalidad rin yung mga gagamitin, yung mga materyales. Do'n po sila kinulang din ng aksyon. And then, eto na for, 6 months mula nung January, wala namang nakita talaga kami ng mga nag-uusisa. Tinignan din namin ano yung magiging, improvement sa behavior ng mga estudyante. And then yung matatag curriculum, which is awkward. Ang ganda ng purpose ng, K to 12. Kung may problema tayo doon sa mga subjects na itinuturo, kasi sabi masyadong marami yung mga subjects na itinuturo sa mga bata. Eh di yun, doon tayo mag-adjust, doon tayo magbawas. Pero sana yung magandang layunin ng K to 12 na pag-graduate ng estudyante, yung senior high, sa senior high level nila, tuturuan na po sila ng mga skills. Hindi po nila dapat ito inalis. Anak ng putya, inalis nila. Anong mangyayari ngayon? Yung graduate ng high school, anong kasiguraduhan that they are hireable? 'Di ba? Wala. Anong kasiguruhan na matutulungan nila ang sarili nila, na may nalalaman sila pagtapos nilang graduate ng high school? Oh, wala, bokya. Kasi graduate lang ng 4th year high school at age of 16. Hindi pa makakapagtrabaho, hindi rin makakapag-aral kung ang pamilya, katulad nating mahirap lang, 'di ba? Yung pang-tuition fee pagkamahal-mahal, mauuwi na lamang ito sa pagtatrabaho nila sa mga fast food, sa karinderya, bakery, 'di ba? O worse, mag-asawa, patay tayo diyan. Mm. 'Di ba? So, maling-mali po. Ano sabi ko sa inyo, panahon pa ni Digong, ini-oppose ko talaga, ino-oppose ko yung mga pag-atake sa K-12. Kung may problema sa K-12, 'wag niyong tirahin yung senior high.
tingnan ninyo ano yung mga nakikita niyong problema doon sa 10 taon. At kung ano yung problema ang kakulangan doon sa senior high. Kaya ang inirereklamo nila, eh, extra years lang, extra gastos, mali eh. Mali eh. 'Di ba? Bakit gano'n yung pananaw ng mga magulang? Because the education department failed to make the parents realize ano ang ikabubuti nito sa inyong mga anak. Yung ekstrang baon nito, araw-araw, kung ikukumpara mo na pag pinag-college mo sila, gaano kalaki ang tuition fee babayaran mo kahit mag-vocational course sila or mag-short-term course sila ng 2 years. 'Di ba? For example, automotive. Oh, for example, programming. Magkano yan sa mga tabi-tabi colleges? Yung TTC pa lang hindi pa yung mga bigating eskwelahan. Pero kung diyan po sa senior high tinuturo na, tapos pag-graduate nila, pwede silang mag-OJT kasi 18 years old na sila. Hireable yung edad, 'di ba? Pwede nang magtrabaho. Oh, pagkatapos na mag-OJT, mag-test na sila. Pag pumasa, 'di ba? Pwede na silang magtrabaho, pwede nilang tulungan ang sarili nilang makapag-aral. Hindi na sila pabigat sa pamilya nila. Matutulungan pa nila yung family nila. Nahirap din sa buhay. Kung gusto nilang mag-abroad, magagawa nila, 'di ba? Kaya nga do'n sa mga nagsasabi na mali ang K-12, walang kuwenta ang K-12. Ano ang paanong naging walang kuwenta ang K-12? Kasi naging walang kuwenta ang K-12 because of very, very poor implementation. Mula nang maaprubahan ni Pinoy ang batas na 'yan, hindi po nila sinunod ang disenyo ng K-12. Ang sinunod pa rin nilang sistema, yoong 10 years. Nagkaiba lang sa panahon nung araw sa ngayon na ginawa nila, dumami yung mga subjects ng estudyante, yun nawala ang GMRC, 'di ba? Nung time ni Duterte, binalik ang GMRC. Pero ang tanong, gaano ka-extensive ang effort na ginawa ng DepEd para madisiplina ang mga estudyante, 'di ba? Kasi malaking 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 factor po 'yan para doon sa quality teaching. 'Di ba? Kaya sabi ko, isa sa una mong titignan dito, atakihin mo sa pagtuturo is the behavior ng mga estudyante. 'Di ba? Hindi tuloy naging proud yung mga parents sa K-12 kasi ang DepEd na ilang DepEd, 3 DepEd, Pinoy, tapos etong, kay Duterte, tapos ngayon kay PBBM. Pare-pareho sila ng klase ng pagpapatupad, hindi nila sinunod yung tamang disenyo. Bagkus binago, na gano'n tayo matatag, anak ng putakting matatag 'yan. Awkward ang matatag curriculum, sa totoo lang. Problema na naman ng mga magulang, papaano papag-aralin sa kolehiyo ang mga anak. Meron tayong free tuition fee, free college, pero yun po ay para sa mga matatalino, para po sa mga ano 'to, sa mga, um, qualified na makapasok sa mga state universities. Kaya ba ng mga state universities na i-accommodate lahat ng mga estudyanteng guma-graduate ng high school? Hindi. Papaano yung mga late bloomers? Oh, 'di ba? Kaya sabi ko malaki ang problema natin sa DepEd, which is very, very challenging. Kung nagawa lamang sana nila, 'di ba? Hindi naman hinahanap dito. It is understandable na hindi agad-agad, this is not there's no miracle na makapagpapabago ng lahat. Pero sana inayos nila yung pagpapatupad, hindi yung experimental tayo, 'di ba? May existing na programa, hindi ipinatutupad ng tama, aba, kukuha ka ng bagong programa, tapos hindi mo rin na-review. Anak ng itok-itok 'yan, 'di ba? Ano 'yun? Kalokohan, 'di ba? Kaya tama lang na nag-resign si VP Sara dahil hindi siya malaking pakinabang sa DepEd. Hmm. Well, I understand Sal Panelo na sabihin niya 'yun kasi isa siya sa mga nakinabang sa panahon ng nakaraang administrasyon. Kaya para sa kanya, kahit na alam niya na hindi naman talaga very significant sa quality teaching na hinihingi ng
panahon, ng pagkakataon o ng sitwasyon, sasabihin niya yun na achievement. At isa pa, that's not I cannot consider those as achievements. Bakit? Trabaho po yun, basic lang yun. Dapat po lang talagang gawin niya yun kasi binabayaran natin siya bilang DepEd Secretary. 'Di ba? Pero yung hinihingi, yun po yung importante na hindi po nagawa ni VP Sara, hindi niya naibigay. Again, ang K to 12 na pinalitan nila, ginawa nilang matatag, matatag is awkward. Binalik lang nila tayo paatras. Maling ginawa nila diyan. Now, June 19, 2024, anong petsa siya nag-resign? Philippines ranks at the bottom, of new PISA test on creative thinking. What the heck? 'Di ba? What the heck? Kaya ho nag-resign. 'Di ba? Kaya nag-resign. Because Sara is a failure. Sabi rito, for instance, only around 3% of Filipino students can match the creative thinking abilities of the average student in Singapore. Sipin nyo, average student po ang pinag-uusapan, 3% lang tayo. 'Di ba? Oh, this is evidenced by the data that shows just 3.4% of Filipino students reached level 5 proficiency in the test, while 30% of students in Singapore achieved this, the highest of any proficiency level in the developed nation. Level 5 is the second highest proficiency with scores of 41 to 48. Sobrang bopalogs ng ating future. Yung ating, 'di ba? Sinasabi nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Paano kung ganyan? 3% lang ang level ng kanilang diskarte. Pag diskarte, ibig sabihin talino. 'Di ba? Ibig sabihin kung 3 level, just 3% lang ang level, bobo. Anak ng baka, sabi ni John Yel. Ano sa tingin mo, JDB, tungkol sa excessive use of gadgets ngayon ng mga bata? Di lahat, pero mayroon lagi yung mga pasaway. Well, binanggit nyo na po, excessive. Lahat naman po ng bagay na sobra ay mali. Yun pong problema natin dito sa mga paggamit ng mga bata, yan ng mga gadgets. Ito po it is a matter about how we as parents discipline our kids. Paano natin sila makokontrol? Tayo pa ba ang may control sa ating mga anak o sila na ang may control sa atin? Why do we allow them to use gadgets? 'Di ba? Dapat gadgets is for learning. I remember during the time of Marcos na ni Apo Lakay. Inalis niya Voltis 5, 'di ba? Bakit niya inalis si Voltis 5? Kasi para sa kanya hindi nakakatulong sa development ng mga bata because of violence. Imaginein mo nananaga. At katotohanan nito, nung ibinalik nung time ni Cory Aquino, and that is when I started to watch Voltis 5, tapos sabi ng nanay ko, oh, inalis yan dati ni Marcos. Sabi naman ni Papa, inalis niya yan kasi ano yan violent. Totoo po yun. Gumagawa kami ng kahoy na espada. Lalagyan namin ng talim yung gilid. At nagtatagaan kami. Oh. Tapos may mabibili ka ng mga laruang plastic made in China na espada ni Voltis 5. Tapos bumibili na rin kami ng mga laruan, yung balisong, yung kutsilyo na pag isinaksak mo, lumulubog yung talim. 'Di ba? So, natuto kami ng violence using weapon. So, ganun din po diyan. Pag excessive at saka isa pa dapat nililinaw sa kanila, may oras lang ang paglalaro, ang paggamit nito, and then magbasa pa rin kayo. So, meron kayong gadgets, pag oras ng paggamit ng gadgets, use it. And for now, na hindi nyo magagamit ang gadget, wala sa oras, read your books. Find the information you need for your assignments. Ang daming bata ngayon, di marunong magbasa. Utal-utal, hirap na hirap.
Pag pinaspelling mo, putik yan. Jejemon. 'Di ba? Kaya nga hinihingi ng Pangulo natin ay yung kalidad. 'Di ba? Yeah, yung kalidad po ng pagtuturo. Kasi lahat na yun tangay na. Eh, kaya lang kung hindi po na-gets yung hinihingi ng Pangulo kasi tanga yung ay, sorry, yung nautusan, wala ho talaga, 'di ba? Walang mangyayari. Pinuri-puri na nga sila ng Pangulo doon sa awkward na matatag, pero hindi naman nakakatuwa talaga. Pero wala pa ring improvement, puro short term yung trabaho nila, parang tipong, ito nagawa ko, then magbibilang tayo ng mga nagawa natin. And what about, 'di ba? They focus on the quantity. And what about the quality? The president was asking for a quality because the necessity is asking for the quality. At doon, VP Sara failed to deliver. Hmm. Sabi nga nung iba, dapat di na pinatagal. Eto pa ha, nung nag-resign siya, oh, wala akong nakitang post ng mga teachers na nag-iiyak, nalungkot na nawala si VP Sara. May nakita ba kayo? Na nalungkot sila, nagalit sila, bakit nag-resign ang ating, DepEd Secretary? Wala akong nakitang gano'n. Oh, ayun na nga, that's what I'm talking about. Eto, eto yung ating, pinag-uusapan. Ranks at the bottom, 'di ba? Ang maraming umiyak yung mga ano, vloggers nila. Ano sabi nga po rito? Eto yung sa nauna ha. Noong December 2023, PISA result indicates Philippine education system is 5 to 6 years behind. See that? Ganun tayo kakulelat. 'Di ba? Alam niyo kung ano nangyari pagkatapos niya mag-resign? Iba't iba po ang reaksyon ng mga tao. Ano yung iba-iba? Halos pare-pareho yung reaksyon nila. People were suggesting sino yung dapat na maging DepEd Secretary. Ngayon, kung sino yung dapat na maging DepEd Secretary, for me, dapat po, merong extensive background. Tapos, talaga namang kapuri-puri na achievements dyan po sa larangan ng pagpapaunlad ng edukasyon. Yan. At yung hindi po nangungopia sa labas ng bansa. Doon tayo nagka-leche-leche. During the time of Cory Aquino, tinagalize lahat ng mga English na mga pambatang palabas. Pero pinayagan na magkaroon ng pinchik na mga palabas sa TV. 'Di ba? May pinpin, paano ba yun? Pinpin yun. Oh, na ano na Fokien yung salita nila. Hmm. Tapos nagkaroon tayo ng batibot, pantapat doon sa ano sa tawag diyan, Sesame Street. Hmm, 'di ba? Time of Cory Aquino. Anong sinasabi nila? Gayahin natin ang mga Hapon. Kaya sila maunlad kasi gamit nila ang sariling salita. Pak! 'Di ba? Laki kabubuhan 'yun. Anong kinalaman nun? Samantalang yung mga Hapon nag-ha-hire ng mga interpreters, gumagastos para sa mga transaksyon nila sa labas ng bansa. Samantalang tayo, kaya na natin mag-English, 'di ba? Hanap buhay na lang. Yung teknolohiya na lang ang wala, oportunidad, industrialization, lahat na nawala sa atin. Oh. At isa ako sa biktima nung time na yan. That's the reason why hindi ako nag-push through sa College of Law. Hanggang ano lang ako, preparatory. Bakit? Nung malaman-laman ko ron, na kapag hindi ka magaling mag-English, pwedeng maging dahilan ng ikabagsak mo. Patay na, sabi ko. Yari na sa bar exam. Ang dami pang binabasa. Natuto lang ako mag-English nung nagtrabaho ako sa call center. 'Di ba?
At hindi naman pala mahirap matuto. Kaya sabi ko, ang pinakasusi talaga para maging fluent ka sa kahit na anong lengguwahe is practice, practice, practice. Because practice makes permanent, 'di ba? Tama, 'di ba? Laitero mo. Oh. Kaya yung sinasabi ni Sal Panelo, nakakawalan si VP Sara, I totally disagree. Isang malaking kalokohan 'yan. Ngayon, now, kung etong si Clarita Carlos, I disagree for Clarita Carlos. Kasi yung pinag-uusapan po natin dito is basic education. Ibig sabihin, pang-elementary at saka yung pang-high school. Si Professor Carlos po, bukod sa yung edad niya, di ko inuhusgahan ang kanyang edad. Tama, okay yung edad niya. Pasok sa banga, sa lalim na ng kanyang karanasan. Kaya lang po, ang naging baluarte po talaga ni Professor Carlos is yung tertiary level. So kung meron tayong ilalagay para po sa CHED, kung ipapalit dito sa bossing ng CHED natin, then I will go for Clarita Carlos. But when it comes to basic education, kinder, elementary, high school ang coverage nito, no ako kay Clarita Carlos. Para kang uling naglagay ng maling tao. Malaking adjustment para sa kanya. Kung gusto nyo mapakinabangan si Clarita Carlos, ilagay nyo siya kung saan siya pupwede. So, si First Lady, I beg to disagree, hindi ho po pwede. Asawa siya ng presidente. Hindi ho po pwedeng mag-appoint siya sa pwesto. That's nepotism. At pagdating rin po sa kanyang education background, hindi rin ho po pwede. Abogada siya, tertiary rin po siya. Professor siya ng law. Ang layo po nun ng law, ng tertiary, doon sa basic education. Ang kailangan natin, yung talagang sa basic education talaga, yung kanyang expertise, experience, at saka yung mga achievements niya na. Doon po kailangan. I-match natin. At tama, hindi po dapat politiko. Dahil pag politiko, malamang politiko malagay natin, nako, yari tayo dyan. Diba? Kung ano-ano namang naiisip ninyo, hindi rin po pwede si Migs. 'Di ba? Ito na lang isipin ninyo, ito yung DepEd Secretary. Oh, wait a second. Wait a second teka. Hey, nasaan na 'to? Hinahanap akong video na gusto kong mapanood nyo. Eto. Tingnan nyo DepEd Secretary. Yun ang sinasabi ng DepEd. So ano po yung gusto nyong legislation para mapataas natin yung reading comprehension ng mga bata at saka yung mathematics and science abilities? Primarily, legislation po yung hinihingi pala ni VP Sara dyan. Pero nung tinanong, ano ang sinagot niya? na-mention po natin doon sa ating presentation, if the Department of Education is given the budget that it is requested. Patay tayo rito. Tinatanong, sabi sa kanya, sabi niyo po, gusto niyo ng legislation, di ba? So legislation ang sinasabi ng DepEd. So ano po yung gusto nyong legislation para mapataas natin yung reading comprehension ng mga bata? Legislation ng subject. Ano hiningi? At saka yung mathematics and science abilities. Primarily, na-mention po natin doon sa ating presentation, if the Department of Education is given the budget that it is requesting, we will be able to open more programs to address the... Di ba dapat inilatag niya yung programs, hindi yung bayad muna, di ba yung budget agad? Bago trabaho, ika nga. Learning problems of our students. So, initially po, lumapit na kami sa Pangulo at grabing effort,
Ang daming nilapitan na pala. Sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. Diba? May problema tayo sa comprehension. Yung DepEd Secretary meron din. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. Indirect supervision na nga lang eh. Hindi pa pala magawa. I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Final note, Ma'am Vice President, could you just give us... Diba doon sa pangalawang video eh. Alam na natin na aminado talaga siya na hindi talaga nga kasi akma sa kanya. Diba? Kaya sabi ko nga dapat doon pa lang nakita na ng Pangulo na pinalitan na hey, you're not fit for this job. Diba? Tell me, saan ka magaling? Oo. What's your thoughts on the State of the Nation address? Yes. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because the economic part was in the... Ang babaw, di ba? Sabi nga ni kanina, walang creative thinking eh. Beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, and another observation of may binabasa pa yan. mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office. And No, nagtanong pa ng anong masabi mo sa message ni PBBM sa kanyang SONA, 'di ba? And I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated Do not write that way. the form that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Thank you. Di ba? Ganyan ang DepEd Secretary. Ito isa pa, nung nag-resign siya, ano sinabi niya? I went to Malacanang and I tend my resignation. Anong tend my resignation? Di ba? So pag nag-resign ka, dapat sasabihin mo na nag-resign ka, I went to Malacanang Palace and I tendered my resignation. Because tend, T-E-N-D, ibig sabihin, it's like a taking care of. Ibig sabihin, inaalagaan. Binasa na lang yun, ha? Diba? So, kaya shout out sa nagsabi na malaking kawalan. And sabi pa nila, like ni Mike Lopez, na hindi daw po deserve ni VP Sara kasi ang DepEd Secretary. Deserve daw niya ang presidency. What the heck? Para meron kayong paglaruan. Meron kayong busog na naman kayo, I mean. 'Di ba? Busog na naman kayo sa biyaya. So, wala eh, binuking na kayo ni Nino Barsaga eh.
O, ano ang nahihita ng mga Digonian vloggers nung araw, nung panahon ni Digong, 'di ba? Alright, so iwan muna natin ito. Hmm. Tapos silang dalawa ni Robin, ang magka-tandem. Alam niyo ito, minsan natanong ako, tungkol sa 2028 election about VP Sara and Amy Marcos. Well, nakikita ko naman do'n ito, for Amy Marcos, malabo na 'yan Amy or Sara Amy. Malabo 'yan. Parang I would say imposible. Kasi marami na pong mga galit na mga loyalista kay Amy Marcos, 'di ba? Dahil sa pinaggagawa niya, pagiging taksil sa pamilya, taksil sa bansa. Oh. Ngayon, loyal lamang siya kay Digong. Oh. So, dahil po diyan sa pag-ayaw na ng mga loyalista, mga talagang supporters ng pamilya Marcos kay Amy. So, sa mga Duterte, sa mga analyst nila, hindi na rin po nila tatanggapin 'yan para kay Sara. Kasi kailangan po nila addition. Ang dala nito ni Amy, puro minus. 'Di ba? Tapos yung alitan pa ngayon ng Duterte Marcos. Siyempre magre-reflect din 'yun. Kaya mangyayari diyan, imposible po na maging pa 'yan, tandem na VP Sara, Amy Marcos or vis-a-vis. Imposible na 'yan. Kawawa naman si Amy, matagal ang pangarap maging presidente pero there's no way. Talagang pagka hindi kayo tinadhana, alam niyo na 'yun, 'di ba? Baka sa iba siya itinadhana. Ay sabi ni Sonia, "Tama ka Sir JDB, nung ako ang bata ay walang manood ng TV. Ng weekdays, pwede lang sa Friday at Saturday night, pero Sunday night ay wala na." 'Di ba? Kasi nga may pasok na, eh. Hmm, yeah, binanggit ko pa lang, no way to Amy agad si Judith. And then, sabi ni Alfredo, "'Di ba abogada 'yan si Aling Inday?" Opo. Mas magaling pang mag-deliver ng English ang apo ko na grade 4 lang. Mas magaling pa nga si Tinay diyan, eh. With British accent pa, eh. So, dahil si Tinay ay classmate ni Peppa Pig. Sa SONA ni PBBM, maraming choice na pagpipilian si Princess Fiona na ipaliwanag kung ano. Tapos economics pa ang napili. Tapos walang alam sa business economics. Hindi nga yun, eh. Hindi pa yun, ha? Tinanong lang naman siya doon sa thoughts niya. Ano bang masasabi mo doon sa SONA ng Pangulo? 'Di ba? So napakalawak. Tama ka, napakalawak ng pwede niyang isagot. Putek na yan nag-focus doon sa response ng mga tao. Ginudge pa yung mga tao, yung audience, na because many people do not understand economic numbers. Uy! Judger ka ate. 'Di ba? Ay, nako, my God. So, 'di ba? Tapos nag-resign para maging position. Siguro, Sir James, siguro kung PBBM si Amy, baka may tendency na susunod siya kay PBBM na maging president. Okay. Alam niyo, eto hong kay Senator Amy, tawag dito, yung sinasabi nila na, pag-usapan natin si Amy saglit.